Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Senator at Senate President na si Tito Soto binasag ng katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tahasang sinampal ng katotohanan at napahiya sa mata ng publiko. Ang pumalit kay Saldico na walang iba kundi si Stella Guimbo. Matapos nitong magsalita at tila pinasinungalingan ang di umano'y mga inilabas na pagbubunyag ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa BICAM na di umano'y may mga blank pages na pirmado pa mismo ng mga kongresista at mga senador. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sadyang totoo talaga ang kasabihan na walang lihim ang hindi mabubunyag at sadyang nagkalabasan na talaga ng buong katotohanan. Matapos ang tila pananahimik ng dating Senador at Senate President and now running for Senator sa 2025 election na walang iba kundi si Tito Soto, tila binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita sa publiko at tila sinampal ng katotohanan ang di umano'y mga kabulastugan na nangyayari sa BICAM na siyang isiniwalat ng dating Pangulong Duterte patungkol sa mga blank pages na di umano'y pilit pinagtakpan ng Senado, Kongreso at Palasyo. At lalong-lalo na di umano ang Marikina representative na si Stella Guimbo. Ayon pa sa inilabas na balita online ng Abante, Tito Soto, inupakan si Guimbo kaugnay sa BICAM report ng 2025 national budget. Kinontra ni dating Senate President Tito Soto ang sinabi ni Marikina City Representative Stella Guimbo na otorisado ang ministerial correction ng technical staff ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Magugunitang naging issue ang BICAM report ng pambansang budget ngayong taon dahil ilang items nito ang blanco o walang inilagay na pondo. Ngunit pagdating sa 2025 General Appropriation Act ay naging kumpleto ito. Sabi ni Guimbo, mayroon lamang mga typographical error at adjustments sa naturang BICAM report na resulta ng amendment ng BICAM panel at binigyang otorisasyon ng technical staff na itama ang mga ito. Saad pa niya, ministerial na lamang aniya ang mga pagtatama na ito at wala nang babaguhin. At the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriation or amounts have already been decided upon. Wika ni Guimbo sa panayam ng mga reporter. Ibig sabihin, lahat ng naging correction ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members. Dagdag niya. Giit naman ni Soto, ang ministerial corrections ng technical staff ay hindi kailanman pinahihintulutan sa anumang panukalang batas. Dagdag niya, ilang mga mambabatas ay kailangang sumailalim sa parliamentary rules at procedures workshop. Some of legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to plenary, ani Soto sa kanyang post nitong January 27. Unquote. Meron po tayong nababalitaan na nagkakagulo na po sa loob dahil napakalaking skandalo talaga nitong blank space na pinasabog nila PRRD. Buti na lang kanyo nabuking. So, napakalaki. Nagkakaroon sila ng problema. Sa katunayan ay puro na sila palusot. Pero the more silang nagsasalita, the more silang lumulubog sa kumunoy. Tapos na sila dito. Meron talagang managot dapat dito. Kasi kung hindi merong mananagot at puro lang sila excuses at pagtatanggol sa bawat isa, sila ay nagmimistulang sindikato at hindi politiko. Merong mali, merong kailangang managot. Kaya hindi po sila tatantanan ng mga Pilipino. Ayan. Kaya diretso-diretso po tayong mag-iingay. Okay? Ito po ang ating magiging topic ngayon. Number 1, ito. Nagkalaglaga na. Guimbo, lumakas na loob. Inutusan magpa-interview.
Tumapang ka, Kimbo, ha? Anong meron? Bigla kang tumapang. Pangalawa, BBM, napatunayang protektor ng fill in the blanks. Sige nga, lagay nyo dyan. Marcos, BBM, protektor ng... lagay nyo sa comment section. Mabilog, binilog ang utak ni BBM. Ang dali utuin ni BBM talaga, no? Napaka-gullible ni BBM, uto-uto. Yung, etong si Kimbo, biglang lumakas ang loob, may nilaglag. Nilaglag niya si BBM. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya, kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Andan. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025. Iyon ang problema. Ito importante sa atin. Inamin na. Okay? Kasi walang umaamin. Lahat sila dinideny. Yung mga nakakita, binuking lang, meron talagang blanco. Okay? Mapakaliwanag niyan. Importante, may umamin galing loob. Inamin na ni Kimbo. Chairman pa ng appropriation. Okay? Importante yan. Bagamat meron siyang palusot, doon magkakaroon ng posibleng maging butas. Kasi halimbawa, ito ay halimbawa lang halimbawa may namatay na tao at walang umaamin doon sa kamera o doon sa vice camera na sila ang pumatay. Di ba? Pero ngayon, inamin na ni Kimbo. Napatay nila. Pero may palusot. Anong palusot? Self-defense. Yan. Diyan na ngayon, maglalabanan ng ebidensya. Kasi dapat nilang patunayan na ito'y self-defense. Halimbawa lang yan Pero at least inamin na may patay at sila ang pumatay. Parang ganon. Ito, inamin na may blanco. Yun. Points po yan sa atin. Ibig sabihin, nilaglag niya dito si Marcos. Nilaglag ni Kimbo si Marcos. Bakit kanyo? Mamaya itutuloy natin. 5 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo. Yan. Importante, gusto ko malabas ang picture bago ko i-explain. Kailangan siya madiin dito Bakit? Inamin niya na may blank space. Anong sabi ni Marcos? Walang blanco. Sinungaling si PRRD. Diba? Yun ang Yun ang unang pinaglalaban nila. Sinungaling ka, PRRD, sabi ni BBM. Ang lakas ng loob ni BBM magsalita ng sinungaling siya. Samantalang ilang beses siyang pinagbintangang bangag ni hindi niya nasabing sinungaling si BBM. Ay, si PRRD. Yun ang nakakapagtaka, di ba? Hindi kayang sabihin, oy PRRD, sinungaling ka, hindi ako bangag. Hindi kaya ni BBM sabihin yun. Ngayon, may palusot lang. Pero at least nilaglag niya na dito si BBM. Kasi sabi ni BBM, sinungaling ka. Kahit nga itong si ES Bersamin, sabi nila, una, walang blanco. Pangalawang sinabi, sila ang sisihin nyo. So sa madaling salita, una, sinasabi walang blanco. Pangalawa, nagtuturuan na kung sinong mali. Napaka-importante nito. So, ngayon, unti-unti na magsasalita yan. Ako, sigurado ako, magsasalita na muli yan sila PRRD. Bakit? Kasi may amin na may admission na. Titingnan na lang natin kung tama ang sinasabi ngayon sa script ni Kimbo. Acting Chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM at ni-ratify ng ganap. Yes. May teka muna, bago sumagot si Kimbo, may napansin kayo kay Kimbo? May napansin kayo? Hindi nyo napansin, no? Nagpa-interview na. Kahapon lang ata yun, o nung isang araw, blinag ko, patakbo-takbo ito si Kimbo. Takot sa reporter. Mangiyak-ngiyak pa nga ito Mangiyak-ngiyak, nakita na kayo na mangiyak-ngiyak tapos smile. Ngayon pa, buka-buka na ng bibig, di ba? Iba si Kimbo ngayon. May tapang na. Bakit? Gawa na script. Kasi nung una, hindi niya kayang paliwanag. It's either mahina ang utak nito si Kimbo or baka magkamali siya ng paliwanag na yari siya kay Tamba. Wala pang wala pang utos. Ngayon, matapang na. Buo na ang script.
Mapapansin nyo, ganyan sila. Lagi, patakbo-takbo, patakbo-takbo. Kahit naman si Marcos ganyan eh. Hindi agad makakomentaryo. Tapos after 2 days, 3 days, parang media. Parang mainstream media, napansin ninyo. Hindi agad binabalita yung pumutok na ano. Parang nagpapataas lang ng presyo. Ay. Bibigyan kaya tayo nito? O, antay muna tayo. Pag di tayo binigyan, labas natin yung balita. O, yung kay Tulfo, may naglabas na ba? Yung kay ano? So notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments. Mahina nga utak. Hindi nga po pwede yun. Sinasabi niya kasi yung ano, yung mga typo, yung mga, pwede naman daw, tuloy natin. I authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Yeah, to make this necessary correction. So madaling salita, ang palusot ni Kimbo, pwede naman yung staff ang mag-fill in the blanks. Mambabatas, hindi alam ang batas. Yan ang problema natin. Tingnan nyo. Ang pwede lang ayusin yung mga typo, ganun. Pero pagdating sa budget, maselan po yan. Yung members lang ng Vicecam. Huwag nyo nga kaming niloloko. Alam mo yung ginagawa nito mga ito, nakakapikon, alam nyo kung bakit? Meron kayong gagawing katarantaduhan, tapos gagawin nyo kaming parang tanga. Parang tanga ang tingin ninyo sa amin. Make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget. O, pangalawang palusot. Kahit may blanco, tukoy na. So, parang ang sinasabi niya, ganun na rin yun, same. Alam naman na namin yung budget eh. Hindi lang nailagay. Parang ganun, kasi kaya blanco yan. O, naniniwala kayo sa ganung palusot? Eh kung tukoy na, ba't hindi nyo ka nilagay? Tukoy na pala eh, di ba? Oh. Lalo kayong nagsasalita, lalo kayong nabubuko. Lalo kayong nagsasalita, lalo kayong nababaon. Kaya nga ayaw magsalita nito si Kimbo. Nag-antay siya pumasok yung script. Kaya lang yung pumasok na script, mali pa rin. Dapat nagpagawa kayo kay Daryl Yap.